Nako, heto na mga kabayan, karma na sila. Kamara sobrang napahiya sa pangyayaring ito. Aba, yan po ang ating alamin mga kabayan patungkol po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bigyan po muna natin ng reaksyon. Ito pong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, nako talaga mga kababayan, sasabog kayo ngayon sa galit. Biruin nyo po napakalaki po ng ninakaw nila. Almost 1 trillion po ang ninakaw, pero ang ibinalik lang, ang ibinalik lang ng mga magnanakaw ay eto po mga kababayan. Mula po ito sa Net25 News and Information. Sabi po dito, 611 million nabawi sa restitution ng flood control scam. Aba, ito po ang kabuuan ng balitang yan mga kaubayan. Umabot sa 611 million ang naibalik sa kaban ng bayan mula sa proseso ng restitution na sa pagitan ng gobyerno at mga state witness kaugnay sa flood control scam. Ayon sa Department of Justice, sa DOJ, matatandaang naunang nagbalik ng pera ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina dating Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara at Gerald Opulencia. Pati na rin ang kontratistang si Sally Santos na nakinilala bilang state witness. Ayan yung contractor po na si Sally Santos, ginawa nilang state witness. Pero eto pong yung mga diskaya, hindi po nila tinanggap na state witness. Aray ko po. Target ng ahensya na maibalik ang kabuuang 1.5 billion na naging kickback sa mga proyekto. Samantala patuloy ang kanilang pagsusuri at proseso sa mga dokumentong isinumite kamakailan ng Independent Commission for Infrastructure upang makatulong sa kasalukuyang investigasyon. Ayan na. Yung nawawala po sa kaban ng bayan, yung ninakaw po nila, yung kinurakot po nila ay nasa trilyon. Okay? At ang target po nilang maibalik ay 1.5 billion. Ang naibabalik pa lamang po ay 611 million. Walang nakulong Wala pong nakulong. Pinabalik lang. Ibig sabihin nito mga kaubayan, nasaan po yung iba? Nasaan po yung ibang ninakaw nila? Ubos na ba? Grabe Grabe talaga. Trillion ang ninakaw, million lang ang binalik. Samantala kay BP Sara, audited pa ng COA. Ngal-ngal kayo ng ngal-ngal dyan sa House of Representatives. Diba? Tapos dito, sa trillion po, naninakaw 611 million ang naibalik na di umano sa ating kaban. At 1.5 billion po ang kanilang target na maibalik, pero trillion po ang ninakaw. Yan, gusto lang po natin yan i-emphasize mga kababayan para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan na talagang niloloko po tayo. Okay? Sabi po dito, ito ang mga komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Cyrus, trillion tas 1.5 billion lang. Ayun nga Suitcase, where are they? Ayan, price tag of WPP coverage, yung Witness Protection Program. Nako po. Binalik kunyari lang yan mga kababayan. Sabi po ni Aprilin Panis, pinatunayan ang talamak na korupsyon dahil hindi lang ang mga DPWH isinama magsauli ang mga congressman, woman, lalo na yung pinuno. Correct. Kumbaga mga lang to mga maliliit na isda lang po ito, The next questions are where it goes. Yun, saan napunta mga kababayan?
Sabi po yan ni Rodolfo. Ayan. So ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Sa nawawalang kaban ng bayan, ibinalik na. Pero 600 million lang mga kababayan. Okay? Just comment down below at eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong si Dilima. Sabi po kasi dito ni Dilima sa ang balita ngayon, Dilima iginiit na hindi pwedeng gamitin ni BP Sara ang Korte Suprema. Sabi niya, hindi dapat pumayag ang korte na palagi na lang silang gagawing takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Alam niyo po ba, di ba? Para namang hindi ano ito eh. Para namang hindi abogada, no? Abogada ba itong si Dilima? Di ba? Kasi naging ano ito, naging secretary ng Department of Justice. Malamang abogada po ito, no? Hindi po ba alam ni parang hindi yata abogada to. Abogada ba si Dilima? Okay? Anyway, di ba, ang Korte Suprema po ang last resort, no, ng taong bayan in terms of legality, di ba? Ngayon, kung sinasabi mong hindi pwedeng pumunta or gamitin ni BP Sara ang Supreme Court, Korte Suprema, saan na lang pupunta si BP Sara? Ngayong illegal ang inyong ginagawa at gusto ni BP Sara na maging legal ang lahat, di ba? Lahat po ng usaping legal sa Korte Suprema po yan dinadala. Not unless, mga kababayan, no, kung talagang ayaw nyong papuntahin si BP Sara, di ba? Sino bang papayag? Nagagawan ka ng illegal, laplantingan ka ng illegal, di ba? Yung mga ginagawa nila ngayon, yung proseso, mga kababayan, wag na tayong mag-Korte Suprema kung ayaw mong tumakbo ang taong bayan sa Supreme Court, di ba? Ang Korte kasi ang tagasuri ng sila po ang mas nakakaalam sa legality, the constitutionality ng isang pamamaraan or sitwasyon, no? Sila po. Ngayon sinasabi po ni Dilima na wag na kayong magpagamit kay BP Sara. Ay grabe si Dilima. Sabi po dito, no, sa komento, nga kayo ngayon. Ayan. Sabi po ni Edwin, Supreme Court is legal court, no? How about your court, Dilima? Basketball court? Ayan, Yun nga legal court po, Kayo po dyan sa sa House of Representatives, tagagawa kayo ng batas hindi po kayo sa korte, no? Bakit ginagawa niyong korte? Mini court ang tawag nila, no? Mga kababayan, mini court daw ang tawag sa kanila. Aray ko po, sabi po dito ni Boltis 5, John Derry 2, ayan Supreme Court is the final authority interpreting the law rightfully. It ensures decisions are based on legal standard and due process, not just a personal basis. Correct. Kayo kasi dyan sa House of Representatives, personal kasi, no? Personal basis or personal interest po ang pinaiiral ninyo. Diba? In all legal issues, the Supreme Court is the last and final resort, no, for ultimate decision and judgment. Hindi po House of Representatives. Dilima, makinig ka naman, di ba? Huwag mong diktahan ang isang institusyon, alam nila, responsibilidad nila. Correct ka. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito kay Dilima? Just comment down below at eto nga, pasadahan na po natin yung video, pasok. Patuloy na paglabag sa igang batas. Di sige, ipasa nyo na sa hearing. Ngayon, Ipasa nyo na sa plenary. maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Pasa nyo na nga. Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Ayun. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe.
Pero alam nyo, nakita ko yung statistics, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga. Sa bibig mismo nila ng galing, mini trial lang lumabas. So ibig sabihin, uusigin, gusto nilang umatin si VP Sara Duterte doon para kuhanan ng mga statement. Naging mini trial na. Kaya sinasabing ito ay unconstitutional. Panoorin natin ang banat ng mga abogado ni VP Sara Duterte. They Pasok. confirm that the defense team sent a letter addressed to Representative Luistro, the chairperson of the Committee on Justice. This was dated March 20, 2026. This letter was sent in response to the invitation extended to us by the committee. Just so there is context to the letter that we sent, even as we had observed from the hearing that was conducted earlier, that this letter was also tackled by the committee. We could just read the pertinent portion so that the public is also informed of the reason or the reason stated in this letter on why the respondent and the defense team did not participate in the hearing today. So under these circumstances, and considering the public statements made by the chairperson, it appears that the committee intends to conduct a trial. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution. Ayan, yan ang sinasabi Which, ko as you know, states that it is the Senate Yun. that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that conduct trial in all cases of impeachment, while Section 3, Part 2, Article 11 allows the committee to conduct a hearing for the purpose of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral. The scheme does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10th of Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court aptly reminded it is basic that all rules must not contravene the Constitution, which is Yun. the fundamental law. Yun. Yan yung skeleton ng lahat, yung konstitusyon. At malinaw, ayon sa kanyang binanggit, yung article na yan, nakasabi dyan ay Senate lang. Senate lang ang In pwede. light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini-trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee and or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial or exercise any of its incidents. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it Yun. is unconstitutional. Consequently, the respondent puts on record her objection to any requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining or fishing for supposed evidence through processes that necessarily presuppose the existence of lawful authority and jurisdiction under the Constitution, which in this case is absent. As timely stated in the appearance consolidated answer both made at Cotalam, the respondent does not waive any jurisdictional or other objections she Yun. has Mamaya to these papaliwanag natin yan. nor her right to seek the appropriate legal remedies. Nonetheless, she is prepared to meet the charges against her before the proper jurisdiction. Thank you. We will now open the floor to questions para hindi tayo maubusan ng oras. Yan. Maganda to. Boy, dinaki mo. Bay, Hi ma'am, hi sir. I tell you something, demo pro. Pasensya na dun sa question, hindi nakuha yan kasi malabo yung yung audio niyan eh. Ha? Malabo niyan ha. TV bike.
At tapos sa po yung hearing ng Committee on Justice, and there were several motions po na natake sa hearing there. They want to issue subpoena sa mga ilang dokumento, kabihin sa mga financial transactions, ITR. Tingin ninyo, attorney po, kasama doon sa pinasapina. We will just get current action on that. And I will po kumanibito ng defense team since kito nga may mga hearing na yung committee na mga dokumento na mga present tao matagit doon sa Pagpasensyahan nyo na. Unang-una sa lahat, I have to address yung subpoena that was myself. I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade having to attend before the Committee on Justice. Although I must say, I was monitoring the hearings. In fact, that's why hindi kami nag-start until matapos yung hearings out of due respect na rin to the Committee on Justice. I was a bit surprised because I think the ground stated there was that I was the one in charge of the accomplishment reports, etc., which obviously the facts and documents would show that it was not me. No, but nonetheless, I don't see any point in not appearing. So I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Kasi pinatawag din po ito dahil daw doon sa nabanggit na siya yung sa yung sa DepEd, spokesperson ng DepEd. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.